Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, pag-unawa sa kwentong bayan at paggamit ng mga salitang madalas gamitin. Sino? Ako. Sabihin kung sinong karakter mula sa mga kwentong bayan ang inilalarawan. Dapat tayo ay nag-iimpok hanggat maganda ang panahon. Akin ang itaas na bahagi ng puno at sa iyo naman ang ugat. Makatulog nga muna at siguradong malayo pa ang aking kalaban. Napakasipag mo naman. Maganda ang panahon. Tayo ay magsaya muna. Ako ay mula sa kawayan. Ano ang napapansin ninyo sa mga tauhan sa mga kwentong bayan? Bakit mahalagang makilala natin sila? Ngayon, babasahin natin ang isang kwentong bayan. Tutukuyin natin ang damdamin ng mga tauhan, ang mga pangyayari at gagamitin natin ang mga salitang madalas gamitin sa pagbuo ng mga pangungusap. Si malakas at si maganda. Noong unang panahon, wala pang tao sa daigdig. Tanging kalangitan, karagatan, at mga hayop lamang ang naroon. Isang araw, may isang dambuhalang kawayan na inanod ng alon at napunta sa baybayin. Dumating ang ibo na si Amihan at narinig niya ang mga tinig mula sa loob ng kawayan. Tinuka ni Amihan ang kawayan hanggang ito ay mabiyak. Mula rito ay lumabas ang dalawang tao. Ang lalaki ay pinangalan ng malakas at ang babae ay maganda. Sila ang unang tao sa daigdig. Nagpasalamat sila sa Diyos sa kanilang buhay at nangakong mamumuhay ng may pagmamahalan at pagkakaisa. Nagtayo sila ng tahanan, nagtanim ng halaman at nag-alaga ng mga hayop. Mula sa kanilang lahi, nagsimula ang mga unang Pilipino. Saan nanggaling sina malakas at maganda? Sino ang tumulong upang makalaya sila mula sa kawayan? Ano ang ginawa ni na malakas at maganda matapos silang lumabas sa kawayan? Ano ang naging damdamin ni na malakas at maganda? Basahin natin. Ako. Ako ay isang batang Pilipino. Ikaw. Ikaw ay dapat maging magalang. Tayo. Tayo ay dapat maging mabuti sa kapwa. Sila. Sila ay mahilig tumulong sa mga nangangailangan. Dito. Dito ako ipinanganak sa Pilipinas. Doon. Doon kami nagdaos ng pista sa aming bayan. May magagandang tanawin sa ating bansa. Ang ating mga binasa ay mga halimbawa ng high-frequency word sa pangungusap na madalas nating nababasa sa mga kwento.